Hi everyone and welcome to Pinay Amazon VA. Ang topic natin for today is about Amazon Feedback Manager. As an Amazon VA, isa sa mga task natin ay i-check ang feedback ni customer sa ating store. So, we will help you navigate kung paano nga ba mag-check at i-address if ever meron bang negative feedback si customer sa ating store. Feedback Manager provides buyer insights to your business. So, si buyer, pwede lang siya mag-submit ng isang feedback comment per order. So, ang feedback, it will help improve the opportunities, enhance product or service, customer satisfaction, innovation or creativity, market understanding, and positive reputation. So, 'di ba sa panahon ngayon, dahil techy na ang mga tao, hinahanap nila yung seller na may magandang positive ratings, 'di ba? Tsaka magaganda yung feedback. So, most likely, si customer dun siya mag-o-order sa store na yon pag maganda yung feedback and rating. Ito yung mga potential problems that might cause negative feedback. Okay, so stock out or yung mga out of stock. For example, not available yung product na yon. Late shipment. Okay, so commitment mo, kumbaga, di ba yung mga prime shipment, the next day dapat yon. So, pag hindi yun na-serve, so malamang mag-complain si customer. Messy or complicated return, may mga items kasi na hindi pwedeng i-return, di ba? So, sasabihin nila, I paid for ganyan-ganyan, but I couldn't return it. So, yung may mga ganong comments. Product not as described. For example, ang nakalagay doon ay Nike Air size 8, color black. Pero yung na-receive niya ay Nike Air size 7, color white. So, syempre, magagalit talaga yon. And product quality, for example, yung nabigay sa kanya is, nakalagay doon, brand new yung binili niya, pero yung nabigay sa kanya ay second hand. May mga ganun kasing instances na napapalit-palit talaga yung orders eh. And then, customer service issue. For example, matagal mag-reply si seller or si Amazon customer support, or halimbawa, medyo rude. So, yun yung mga cause kung bakit sila nag-iiwan sa atin ng negative feedback. Okay, to navigate to the feedback manager, so punta lang tayo sa Seller Central and then sa menu. Sa may pinakagawing baba, hanapin natin yung Customers tab and then click Feedback Manager. And then, mapupunta tayo sa page na to. Okay, so kung mapapansin nyo, yung feedback rating, ito naka-display siya. Sinasabi yung kung ilang stars yung na-achieve niya sa pagbibenta sa Amazon. At meron siyang 161 ratings. Okay, so itong feedback na to, ito ay for the past 12 months. Ito, for the past 12 months. Tapos, meron din siyang percentage, tsaka corresponding total for the last 30, 90, 365, and sa lifetime. Kung simula-simula na magtinda si client mo or si seller. Okay? After that, sa may gawing baba, meron tayong recent feedback. So, ito, dinidisplay niya yung actual comments ni customer and together with the order ID. Okay, so itong sa order ID, 'di ba, numeric siya. So, clickable link siya. Pwede mo siyang makita kung ano ba yung order ni client. For example, negative feedback, makikita mo doon na kung bakit siya nag-comment ng ganon. Pwede mong, for example, sabi niya, she was expecting size 9, pero ang na-receive niya is size 7. So, yung mga ganong comments. So, ito pala ay, pwede mong i-click through all ratings, positive, neutral, and negative. So, ang cause of alarm natin is negative talaga. Kasi, syempre, itong mga negative comment na to might cause account suspension kay seller or do sa client natin. So, alam niyo naman, pag nagkaroon ng account suspension, matagal siyang iapela. And what if hindi pa ma-reinstate yung, yung account ni client? So, syempre, pag nagsara
pag hindi na na-reinstate hindi na ulit naging active si seller, for sure, mawawalan ng trabaho yung VA. Kasi syempre, hindi na makakapagtinda si seller, ano pa yung gagawin ni VA? So, yun nga, gaya ng nasabi ko kanina, as a VA, dapat proactive tayo. Kahit sabi mo, sourcer lang naman ako, trabaho ni admin yan. So, dapat teamwork din kayo para smooth, di ba? Okay? Kasi naman, pag nagkaroon ng problema, hindi lang naman si admin yung may maapektuhan. Maapektuhan din si sourcer, di ba? Okay? Okay, so ano ba yung mga ratings na yan? So, meron tatlo. Positive, neutral, and negative. So, sa positive feedback, pag 4 to 5 stars, yon positive. Pag 3 stars lang, neutral, kasi gitna lang siya. Pag 1 or 2 stars, negative feedback na siya. So, ito nga, gaya ng sabi dito, percentages are rounded off to the nearest whole number. Okay, so ito yung example ng computation ng isang feedback percentage. So, halimbawa, meron siyang 98 na positive feedback. Dalawa doon ay, 98 and then may dalawang neutral at may isang negative. So, pag in-add natin siya is 101. Para makuha mo yung percentage ng positive feedback, so 98, kung yung total, bawa, 98 divided by 101. So, syempre, nagba-vary yan. Depende sa inyo kung ilan yung total positive and total feedback nyo. So, yung 0.97 is gagawin mong whole number. So, 97. Etong 2, pag dinivide mo sa 101 is 0.02. At yung 1, pag dinivide mo sa 101 ay 0.01. So, ito, lahat to, i-round off mo sa nearest whole number. Okay? So, ang total rating nito is 97. Kasi itong 0.02 tsaka 0.01 ay parehong 0 lang. Okay? So, dito naman tayo sa feedback score sample computation. So, gaya nga ng nasabi kanina, ang feedback ay 1 to 5. 5 being the highest and 1 being the lowest. So, si seller, kunwari, meron siyang 38 na 5, 28 na 4, 8 na 3, tig-isang 2 at saka 1. So, ang formula natin para makuha yung feedback score is sum ng mga positive feedback divided by sum ng lahat ng feedback. Okay? So, gagawin natin, okay? So, 66 kasi 38 plus 28 is equal to 66. And then, ang total nito ay 76. So, pag divide natin yung 66 by 76, it will give an answer of 86.84%. And dun din sa recent feedback, ito yung mga pwede nating gawin. View, feedback, comments, papakita ko mamaya. So, tsaka yung sa previous slides, di ba, nakita niyo yung mga feedback ni customer. Pwede kang mag-post ng public reply. For example, may comment doon, may negative comment doon, pwede mong sagutin, syempre, in a polite manner. Kasi baka mamaya, makipagtarayan ka doon sa customer, syempre, lalo pang magka-problema kasi baka makita ni Amazon. Kasi si Amazon, masyado siya talagang pro-customer si Amazon. Okay? So, kung halimbawa, galit na tayo dahil sa comment na alam mo namang hindi totoo, so, wag mo munang patulan. Inom ka muna ng tubig, hinga kang malalim bago mo replyan. Okay? And pwede mo rin kontakin yung customers at pwede kang mag-request ng removal of incorrect feedback. Okay? So, ang pwede lang natin i-apela ay 90 days or younger na feedback. Pagka more than 90 days, hindi na natin siya pwedeng i-request for removal. Okay? So, ito yung example ng mga negative feedbacks. So, makikita nyo, puro 1 ang rating, pulang-pula. And ito yung mga comments. So, may mga in-strike through si Amazon kasi, kagaya na sabi dyan, this item was fulfilled by Amazon. So, FBA ito, fulfillment by Amazon. And we take responsibility for this fulfillment experience. Okay, kasi ang naging comment ni customer ay arrived damaged or open.
Tas yung mga powder daw ay kalat-kalat. So, bakit naging responsibility ni Amazon yan? Kasi syempre, di ba, pag FBA, yung product mo, ipapadala mo kay Amazon Fulfillment Centers. So, si Amazon na yung bahala mag-pick, mag-pack, mag-deliver at sa customer service. Kaya yan, pwede nilang strike through. So, paano mo i-request ng removal yan or ng strike through? Punta ka lang dito. Dito. Dyan. So, pag click mo yan, okay? So, pag kinlik mo yan, pwede mong, gaya ng sabi kanina, contact customer, post a public reply, or request removal. Okay? So, pag kinlik natin yung request removal, ito yan, para sa they were fake na issue. Tadan! So, hindi kami napagbigyan. Bakit? Kasi sabi ni Amazon, we have reviewed this feedback and found that it's not a violation of our guidelines and has been retained. Okay, kasi syempre, yung authenticity issue is hindi na siya control ni Amazon. Dahil syempre, si supplier at si sourcers, sila ang dapat mag-own ng KRA na yan or Key Result Area na yan to ensure na yung mga sinusource, yung mga binibili at yung mga pinapadala kay Amazon ay authentic. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na pag na-complainan ka ng fake ay fake talaga. So, madaming instances na binibili mo siya sa talagang official supplier. For example, Nike. Sabihin nila fake. Ang pwede mong gawin dyan is, gaya nga ng sabi dito, di ba? Mag-open ka ng case log. Okay? So, yung pag-open ng case log, na-share na namin sa video. So, pakicheck na lang sa playlist. So, doon, pwede kang umapela. Pwede mong isend yung, yung invoice, kung may invoice ka, or order details and shipping details, ipadala mo doon para makita nila na yung item mo na yun ay binili mo talaga sa isang legit na supplier. Okay? Ayan. So, feedback rating and feedback total can be seen by customers on the offers listing page sa ganitong format. So, pag meron ng more than 10 feedbacks over over the past 12 months, so XX percentage positive over last 12 months. So, papakita ko later yung example. Pag less than 10 naman, ito yung makikita natin. XX% positive over lifetime. So, ito yung example ng i-check natin na feedback. Okay? So, si MAC Lipstick. So, sa may gawing baba, ito kasi, tawag dito, yung seller dito is the buy box holder. So, ito yung iba pang sellers. Okay? So, pag click natin to, mapupunta tayo sa page na ito. So, kung mapapansin nyo, itong store na to, ay meron siyang 4 na ratings. Kaya ang makikita mo ay 75% positive over lifetime. Samantalang itong isa ay meron na siyang 29 ratings. So, kaya ang makikita mo ay 96% positive over last 12 months. Tandaan nyo lang, pagka less than 10, lifetime. Pagka more than 10, last 12 months. Okay? So, kung ikaw si buyer, most probably, alam mo na kung kanino ka bibili. Kasi syempre, sinecheck mo yung mga positive ratings ni seller. Okay? So, pwede daw mag-remove ng feedback si Amazon for the following reasons. So, it includes words commonly understood to be obscene or profane. Tapos, yung mga feedback na seller-specific, personally identifiable information. Okay? At pag yung buong feedback ay product review. So, syempre, wala naman tayong control sa product review, di ba? So, ito nga, gaya niyan, pakibasa nyo na lang. Okay? So, however daw, pagka yung comment ay meron ng product review at saka may feedback about service, so, hindi siya aalisin ni Amazon. So, itong service na to is applicable sa FBM kasi fulfillment by merchant. Pero kasi pag FBA, si Amazon pa rin yung sa service, di ba? So, ayan. Okay?
So, ito yung isang example na pwede tayong mag-request, na pwedeng mag-grant yung removal request natin. Okay? So, ito nga, dahil negative, kailangan natin siyang i-apela. So, ang comment niya ay, I ordered the laydown and received 8 heart, which is an older version and totally different color. So, ayan. So, pag click mo tong arrow na to, tong yan, drop down na yan, punta ka sa request removal. Okay? And then, may mga tanong si Amazon. So, the feedback includes obscene language. The feedback includes seller-specific, personally identifiable information, and the entire feedback comment is a product review. At may na-add, strike through feedback if it's regarding fulfillment or customer service for an order fulfilled by Amazon or FBA. So, ayan, dahil mali sila ng napak at napadeliver kay customer, so at fault si Amazon. So, click mo lang yes, okay? Yes lang. Hindi, wag no ha, yes. And then after that, sabihin sa'yo ni Amazon, we have reviewed this feedback and found it does not comply with our policies. So, we have struck it true. So, tatanggalin na siya ni Amazon. So, mawawala na yung rating niya. Hindi na yan kakarga sa performance nyo. Okay? Tapos ito nga yung sa order ID, so clickable link siya. Pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa page na to, yung order details. So, makikita mo kung ano ba talaga yung order niya, ano yung product name, and then, kung magkano yung binili niya kasi i-refund siya ni Amazon kay customer. And there you have it. Sana may natutunan kayo sa ating topic for today. Please do like, share, and subscribe sa ating channel. See you again on the next video. Bye!